Ito ang dinuplicate namin na mga evidence na file, no, dito sa ating ah, lahat sa ating mga sa computer at saka sa cellphone. At ang ginawa natin dito, ito ang pinaka nandito ang lahat na ebidensya simulat sa pool na kami ay magkasama pa ni Boss Saldi ko. So nandito lahat yung yung nasa 18 ex-soldier natin ay lang yan, kumbaga ang detalye talaga ng lahat ng mga lakad simula paghahatid sa mga malitang milyones o pira na kung saan na hatid sa kanya-kanya iba't ibang personahe na mga politiko. Nandito po lahat. At saka dito sa itong ating computer at dito sa cellphone naman, itong cellphone na ito ang isang cellphone na talagang nandito. Isa din ito sa ginamit natin sa sa bawat lakad namin o bawat may mga pinapadala namin. At saka yung nasa 18 Marines, nandito lang yung pinaka lahat na detalye na kung sino-sino na sabi nila ng ibang mga personahe ng mga senador na nagdi-deny. Dito hindi nila ito madi-deny dahil ito dito sa file na ito, itong cellphone na ito ay ito ang pinaka actual na ginamit ko sa pagkuha lahat ng bawat lakad namin. Yung pagtanggap, yung paghatid dyan kay Erwin Tulfo at saka kay Tito Soto, yung kanilang pagdi-deny, dito hindi nila madi-deny. Ito ang cellphone na ginamit natin. Nandito lahat. Kumbaga ito ang simula sa pag-travel hanggang sa paghatid sa door-to-door sa bawat pinadalhan natin ng pera. Ito. At dito natin tinatransfer kasi naningkurado tayo sakali na magkawalaan o baka magka-confiscate kita ng mga cellphone, at least dito sa laptop na ito nandito. At mayroon tayong ginawa na details ng kumbaga nagpaparent tayo dito. Nandito sa ating model. Kaya ito na lang ang pinaka pag-asa naman. Talagang hindi nila may deny dahil ito ang magsabi ng katotohanan. Dito nagsimula sa bawat ng paghatid namin. Kaya nandito ang lahat na pag-asa. Kaya huwag tayong mainip. At ang inuuna pa namin dito ngayon, ang pinag-usapan pa dito, ang concern, is ang security or seguridad ng aming pamilya. Dahil dito, 3 kami na tao dito ang magdadala. Kung sakali, kinakailangan. Hindi pa lang namin ang aming decision dahil sa security namin. Kaya mga kababayan ko, hindi nila maaring i-deny ang katotohanan. Yung lahat ngayon nagmanipula sa Senado, lahat yan nagkaroon. Mayroon man dyan na ilan na hindi namin personal na naabutan, pero alam namin nagkaroon din yan. Pero itong issue dito sa
ating bansa ngayon. Diyan sa dalawang Tulfo, sa anak ni Rapi Tulfo, sa AXIS, mayroon niya nakapasok dyan na pira. Ito naman kang kang Tito Soto. Totoo yan kasi kami ang naghatid. Isa ako dyan. Itong cellphone to. At dyan naman sa kay Erwin Tulfo sa San Juan. Totoo yan. Kaya Erwin Tulfo, hindi yan makakawala dyan sa ano. Yung kay Ping Lacson, totoo yan. Yung dalawa sila ni ano, totoo yan. Pagpangabot kami dyan sa 18 soldier, ex-soldier, doon nila maituro na kasama yan, kasama kami. At kami ang pinaka team leader dyan, nagdadala dyan sa ano. Sa bawat may ihatid namin, kami. Kaya nandito, itong cellphone ito. Nandito sa file nito. Yan. At maraming salamat. Ito lang muna ang aking initial dyan para huwag kayong mawalan, manghihina sa laban ito. Tutulong kami. Kung ma-assure namin ang aming seguridad. At magandang hapon. Dito ang lahat sa akin file. Itong isang aking laptop bag. Nandito na lahat, no? Ito. So, ito ay kinunod ko lang ito ngayon para sa initial video. Nang marinig ko ng ibang ating mga ano. Kaya sinishare ko ito sa aking boss. Wait lang, medyo madilim. Okay, magandang gabi sa lahat ng Filipino Guerrilla Forces, UPI t-shirt. So ang pag-uusapan pa rin natin ang nangyayari sa bansang Pilipinas, lalo na yung nangyayari sa San Jose National High School sa Tacloban City. Huwag nating iwanan ito para kapupulutan natin ng aral at maka-reinforce sa mga bagay-bagay for research ng gagawa ng maaring batas para sa mga minor age. And to share to all of us kung ano ang the best point na gagawin natin. So sa ngayon, maraming pag-aaral ang pinag-uusapan ngayon, ang investigation na katutok sa pag-improve ng batas. Pero mga kababayan ko, ganito yan. Anumang edad ng isang bata, kung krimen man ang nagawa, ay dapat parusahan sa tamang parusa. Kasi meron naman tayong Commission on Human Rights. Mayroon naman tayong mga religious leader na mag-intervene sa bagay na yan. Pero may kwan tayo, may korte, may husgado tayo, May husgado tayo. So sila ang mag-determine ano ang dapat kaparusahan. Bakit ganito eh? Kahit na doon sa mga legal aids, sa mga legal aids, mayroon namang hindi nakukulong, di ba? Kung mapatunayan na walang sala at hindi sinasadya ang pagkakasala. So depende. Depende sa mga charges, sa mga nangyayari, depende. Kasi nga mayroon tayong husgado. Bakit ginawan pa ni Senador Kiko Pangilinan nung bagay na yun? Ano ang motibo niya? Anong objective niya?
para gumawa ng batas na gano'n. Hindi ko makita ang anggulo. Bakit niya i-exempt ang menor de edad kung nakapatay man o nakapinsala? Hindi ko makuha ang relevant doon sa mga akusasyon na pwede siyang ipawalang sala. Ipatukoy ko na lang para diretsahan tayo. Halimbawa ikaw, Senador Pangilinan, pinatay ang anak mo. May isipan pang gumawa ng batas na pinatay ang anak mo ng minor de edad. Nakapag-isip ka kaya ng ganong batas? Ito walang sisihan dito, walang politika. Walang sisihan, walang politika dito. Ano? Kasi pinag-uusapan lang natin bakit nangyari at bakit ginawa ang batas na yun. Pero ang alam ko kasi ito ang nagsusulong nito si Senador Hontiveros, kasi nga si Senador Hontiveros, kaya ginagawa niya yan para maggamit ng mga makakaliwa, ng mga MPA, na magamit nila ang mga young warriors. Young warriors. Gusto nilang magamit kasi madaling ma-influensya ang mga kabataan. Dahil sa edad na yan, mapaghanap, mapagsubok sa sarili hanggang saan siya. Kaya sabi ko, nagawa yung batas sa kakulangan ng research. Sa kakulangan ng research. Kaya nagawa yon at naaprubahan. Because prior to defend your bill, kapag-aralan mo, then i-discuss mo sa iyong membro ng committee kung papayag sila o hindi. Hindi mo na-educate sila nang kulang ang information mo, kaya umuo ang iba. So, ganun yun ang nangyayari sa atin. Kaya sana, mga kababayan ko,